alam na nila na nasa Bangkok na sila. Kaya naging landmark siya ng Bangkok. Ayan lang oh. 30 seconds ride. Yeah. Bad Sea. Like this, you have to try. As concrete na. And dyan ngayon nakalibing si Queen Sirikit na kakamatay lang. You're now tuned in to your favorite travel maker, Hey Jude Vlogs. Please don't forget to subscribe. In today's video, we are going to explore the City of Angels, Bangkok, Thailand. Come and join me for 5 days as I visit the Bangkok's top tourist spots, eat their local dishes, immerse with its people, and experience activities unique to this place. This vlog can serve as your guide when you plan to visit Thailand soon. Kaya mga vlogmates, tara na! Before starting our long day, we filled our tummy with Vince Hotel's free breakfast buffet. What I like about this is that it is free and there's a variety of food to choose. Hello, good morning. Nandito tayo sa Govies Restaurant sa Vince Hotel and makita niyo ito yung breakfast natin. Ayan. Marami yan. Ang dami lang pinuha. So, dito sa Vince Hotel, 6:30 AM nag-start yung breakfast nila. Breakfast lang tayo and then mamaya punta tayo sa mga palace. Sa Grand Palace and yung mga marami pang palace. So, nabook namin yun via Klook and it's 3,500 pesos per person. Full day tayo doon hanggang siguro 3 o'clock to 5 o'clock. And kakain lang tayo. Sila Gina mo dyan. See you later mga vlogmates. Hello, so nandito na tayo sa Siam Paragon and we are our day trip papunta sa Grand Palace. So mag-aantay ka lang dito. Madali lang naman makita yung meet-up point sa labas. Pinapasok kami dito, tapos pinicturean kami, sinabi sa yung group, nilagyan ng sticker na ganito. And then, kailangan mo rin i-scan yung barcode doon for your insurance. Para sana naman wala mangyari, pero kung mangyari, at least insured ka. Dito lang tayo sa mall. Hindi pa naman fully open yung kasi 10 AM nag-open ang mga mall. So, hintay lang tayo mga vlogmates. See you later! So, ayan mga vlogmates, nakasakay na tayo sa ating bus. Ito yung picture ng bus. Hello mga vlogmates, so nandito na tayo. Sa likod ko makita niyo yung pader. Hindi. Sa likod ko yan na yung Grand Palace. So nag-aantay lang tayo kasi ayun o, kinukumpleto lang yung mga kasama natin. And then, yan, papasok na tayo. In 1782, the new king decided to move the capital city to the left bank of the Chao Phraya River for strategic purposes and used the canals to the west as defenses for the new city. A palace was constructed whose grounds currently cover an area of 218,000 square meters that are enclosed by the crenellated walls measuring 1,900 meters. Similar to palaces in the former capitals of Sukhothai and Ayodhya,
This palace is also laid out with halls of residence and throne halls, as well as administrative buildings, temple that serves as the chapel royal. Before visiting the Grand Palace, please make sure that you check their online website for some prohibitions and etiquettes that you need to follow. The most famous attractions here is the Emerald Buddha Temple, the Chakri Maha Prasad Throne Hall, and the Dusit Maha Prasad Throne Hall. Isang ganito So, lang sa ayun nga, mga vlogmates, andito pala tayo, hindi pala Grand Palace yung pinunta natin. Dito pala ay Emerald Buddha Palace. Yun yung may tatlong Emerald Buddha na nag-represent ng tatlong season dito sa Thailand, which is yung winter, rainy season, and summer season. And pabalik na tayo, picture lang tayo. Napaka-busy dito, ang daming tao, ang daming lista. And ayun, marami lang mga bawal. Siyempre pag nasa loob ka ng temple, bawal ka mag-picture and after neto, pupunta na tayo sa Grand Palace. So we are done here in Emerald, ano to? Emerald Buddha Palace. Tapos punta na tayo sa Grand Palace, no? Ito na. Hindi ba to? Emerald Buddha to. Kala ko nga ito yung Grand Kasi yung Palace. Grand Palace na may souvenir So, dyan. Emerald Buddha to. So ayan, yung building dyan sa likod, yan yung white nun. Yan yung pinakaunang building made of wood, pero yan yung talagang pinakaunang White Palace original. Pero nung nagkaroon ng sunog, pinatayo ulit ni King Rama ito as concrete na. And dyan ngayon nakalibing si Queen Sirikit na kakamatay lang. So ngayon nandyan sila, nag-mourn sila ngayon dyan, kaya may mga nakabla, kaya may pila dyan. Si Queen Sirikit, dyan nilalagay yung mga labi, or pag may namatay na member of royal family, dyan nilalagay. Dyan sila nag-mourn. Dyan yung ano nila. Ay, hindi libingan. After 1 year sila mag-stay dyan, tapos after nun, ililibing. So ayan. Ayan yung modern na White Palace. And then, ito naman yung original na White Palace. So ito, mga vlogmates, modern na White Palace. Sa baba niya, European style. And then sa roof naman niya is Thai style. And yung makita niyo yung picture, na ito is King Rama first, King Rama the First. And sabi nga, pinadala niya yung mga anak niya sa Europe para mag-aral. And mag-aral ng medicine, ng politics, ng lahat. Kaya din, di ba, ang Thailand lang Southeast Asian country na hindi na-colonize ng Europe. Kasi nga marunong silang makapag-usap, marunong silang umintindi ng diplomacy. Yung mga time na yon, yung mga anak niya syempre nagkaroon ng mga kaibigan, mayamang kan or mga hari-reyna. So nagkaroon siya dun ng mga allies or kaibigan na bansa. Kaya yun, hindi sila talaga na-colonize. Mga vlogmates, nasa labas na tayo ng palace at nandito na po tayo sa Vietnam. Joke lang, nandito pa rin tayo sa Thailand. Nandito yung mga pagkain, souvenir. Magta-take a break na kami. Ganda dun. Sa shopping. Wat Pho, also known as the Temple of the Reclining Buddha, is one of the oldest and largest temple complexes in Bangkok.
serves as a major center for Buddhist religion and history and is famously known as the birthplace of traditional Thai massage. Hello, so nandito tayo ngayon sa Wat Pho o ang temple ng King Rama o ng hari nila. So itong Wat Pho ay dating ito yung oldest university dito sa Thailand. Dito nag-originate yung Thai massage ng Wat Pho. And dito makikita nyo may mga pagoda, may mga temples din sa loob. At isa pang attraction dito is yung sleeping Buddha or reclining Buddha, yung malaki. So si reclining Buddha, ano siya, 108 feet siya. And yung 108 is a very lucky number for Thailand kasi 1 plus 8 is 9. And yung kwento ni Buddha is, di ba nga, Buddhism ang main religion dito. Dati Hindu tapos naging Buddhist. Ang kwento niya is, sa kada 7 steps niya may tumutubong lotus flower. So yung lotus flower na yun is talagang important sa religion ng mga Thais. And pagpasok niyo sa loob, dahil nga may mga monghe o monks dito, meron din 108 na bowls para sa 108 na coins na pwede mong i-offer. So trinay namin yun kanina. And nagkakosya ng 20 baht. So Wat Pho, ganda, sobrang ganda, iba yung vibe dito. And yun, parehas pa rin, intricate pa rin yung mga design. Yan yun, intricate pa rin yung pagkakagawa. Detalyado talaga, sobrang galing. Sure. What? I like it. Tatlo ba? Okay. Kakain na tayo mga vlogmates. Wat Pho massage. Kakain na tayo. So, It is very humid and tiring, so I think we need to have some lunch. si chewy ng ano, chewy ng pancit niya, noodles. Tapos, talagang malalaman mo na niluto siya sa wok. Sarap. After our sumptuous lunch, we head to the pier to ride a boat going to Wat Arun. 30 seconds ride. So ayan mga vlogmates, kaya natin umakyat. Ano pakyat ulit? Ano tayo papakyat? Sabi nila hanggang second level lang tayo kasi yung stairs paliit ng paliit. Ayan. So ganun siyo, ito yung Chinese porcelain, yung mga nasira na. So ginawa nila ulit, nirecycle ulit. So ito naman yung view. Ayan. This struggle is real mga vlogmates. Daan-daan kayo pag ano. Tingnan nyo, ang kitid ng stairs. Oh. Yun nga, before, itong Wat Arun ay hindi talaga siya part ng Bangkok. Kasi nasa pagitan siya ng river, Chao Phraya River, and then yung Bangkok. So, kanina nanggaling tayo sa Bangkok and then tumawid tayo sa Chao Phraya River gamit yung boat for like 30 seconds. Natatawa nga ako kay ate kanina kasi sabi niya, magbo-boat tayo for 30 seconds or 30 minutes. Yung pala totoo, 30 seconds lang talaga. Talaga mabilis lang. Tawid lang talaga. And dati ito raw, landmark daw to. Kasi nung mga unang panahon, syempre walang mga buildings, walang mga high-rise build. Ito lang yung malaki o mataas na building yan, nasa likod niya. Siya lang yung pinakamalaking building. So pag nakita na nila to, yung mga naglalayag o yung mga travel, pag nakita na nila to, alam na nila na nasa Bangkok na sila. Kaya naging landmark siya ng Bangkok. So ayan na, this is the last temple na pupunta natin ngayong araw na to. Tapos babalik na tayo sa Siam Center and tingnan natin kung syempre mag-shopping center yun.
If you want to have amazing photos, here in Wat Arun you can hire a traditional Thai dress and also a photographer. While this temple is called the Temple of Dawn, it is actually most famous for its sunset views. For the best experience, grab a drink at one of the rooftop bars on the opposite side of the river. Vlogmates, thank you again for watching our day 2. Our journey continues on our 3rd day as we visit the famous floating market, ride an elephant, try the Thai massage, more food trips, and explore Bangkok's 7-Eleven. So stay tuned and please don't forget to subscribe, like, and share our videos. Kapon krap mga vlogmates!